Thank you, Mr. Chair. The previous year has been rough for the country and the rest of the world due to the COVID-19 pandemic. But despite the struggles we faced last year and continue to face today, our COVID-19 experience is not entirely without lessons. Not only did the pandemic remind us what truly matters, it also united us as a nation and brought us closer together. But let me emphasize, this war is yet to be won. Hindi pa po tapos ang laban. We have to build on our early successes to ensure that we finally win this war against this virus. At nag-iisa lang po ang ating sandata upang tuluyan na nating matalo ang COVID-19. Yan ay ang COVID-19 vaccine. Napakahalaga po ng papel ng bakuna sa ating recovery mula sa kasalukuyang pandemya. Ito po ang magiging susi upang makabalik ang pamumuhay natin sa normal. Kaya naman napakalaking bagay ng vaccine roadmap at tamang implementasyon nito. Gayunpaman, sa tingin ko po ay nagkukulang tayo ngayon sa information dissemination campaigns or awareness information plan, hindi lamang para masiguro ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng mga Pilipino, kundi na rin po pati mapanatag natin sila na hindi natutulog ang ating gobyerno upang mabigyan sila ng ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19. Sabi ninyo sa nakaraang hearing, darating na ang unang batch ng bakuna sa susunod na buwan. Importante po na maintindihan ang ating vaccination plan, lalo na po ang priority population. Ilatag natin sa kanila ngayon pa lang ang buong proseso, hindi lang naman ito usapin ng pagkakaroon po ng bakuna. Kailangang paghandaan din po ang storage, logistics, transportations ng mga bakunang ito. Dapat ngayon pa lang ay nakikipag-usap na tayo sa logistics companies para dito. As soon as magkaroon tayo ng safe, sure, and secure vaccines, mahalaga na makakaabot ang mga bakuna sa mga dapat makatanggap. Yun sa pinakadulo po ng ating bansa. Tayo yung mga mayayaman naman po, kaya nilang bumili kahit magkano. Pero sa kakaikot ko po sa buong bansa, marami pa pong hindi nakakaintindi at hindi pa nila alam saan kukuha, hindi nila alam saan bibili, kung libre ba ito at paano ito makakarating sa kanilang mga lugar. May mga taong hindi alam saan pupunta, hindi alam kung ano ibig sabihin ng vaccine. Huwag nating pabayaan ang mga mahirap. Yung mga walang pambili, mga no read, no write, sila po ang kailangan ng lumabas at magtrabaho upang buhayin ang mga pamilya nila. Ito po yung mga isang kahig at isang tuka. No Filipino should be left behind in our road towards recovery. Pantay-pantay po dapat ang access at hindi lamang ang may kaya sa buhay ang dapat makakuha ng vaccine na ito. I understand that itong mga LGUs will identify individuals in the priority population and the national government will do the validation of this list. The NTF has to ensure we would not encounter similar issues regarding master list po when we implemented the first tranche of the social amelioration program last year. Bukod sa COVID-19, nakakamatay din ang maling balita. Kung gusto talaga nating magkaroon ng kumpiyansa ang tao sa bakuna, kailangan nilang maintindihan kung ano ito at ano ang plano ng gobyerno ukol dito. Linawin natin ang mga issue tungkol sa mga binibiling bakuna ng gobyerno. Malaki po ang tiwala ko na ginagawa po ng gobyerno ang lahat para magkaroon ng ligtas, epektibo at aprobadong vaccine para sa mga Pilipino. I understand that the NTF has already formed task groups to handle the vaccination program. Malaki po ang tiwala ko kay Secretary Galvez, our vaccine czar. He said that the government is targeting to secure at least 148 million doses of COVID-19 vaccines for the country in 2021. The supply of 148 million, if fully secured, could cover some 70 million Filipinos, assuming 2 doses are needed per person. The 148 million figure was based on current negotiations with several
vaccine companies that the government is in advanced talks with, including Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, Sinovac, and Gamaleya. Meron tayong 72.2 billion sa 2021 budget. 70 billion dito ay unprogram or standby at additional 10 billion mula po sa Bayanihan 2 para sa mga vaccine at logistics. Balita ko po ay nauunahan tayo ng ibang bansa, lalo na yung mga mayayamang bansa, kasi kaya nilang mag-down payment. Ang iba po ay they purchase ng more than their population. Tayo naman po, after a month pa bago dumating ang bakuna, dahil ba kulang ang supply o naunang mag-down payment po ang ibang mayayamang bansa, kaya sila nauna. We had a provision in Bayanihan 2 para sa exemption po ng procurement ng COVID-19 goods and medication from the bidding process required under the Government Procurement Reform Act. Pero nag-expire na po ito last December 19. Kung may limitation po ba ang ating mga batas, nandito po kami sa Senado kung kailangan may pasang batas. Willing po kaming tumulong. Malaki rin po ang pasasalamat ko sa private sector at sa mga inisyatibong ito hinggil sa pag-secure ng vaccines para sa bansa. Kahapon po ay nagkaroon ng ceremonial signing para sa second batch ng private sector donation of AstraZeneca vaccine to the government. Your efforts are most welcome. I thank the private sector because despite the government's own tireless efforts, government cannot do this alone. Sa totoo lang po, we need a whole of a nation approach to uplift the lives of all Filipinos amid these challenges. I also thank our LGUs that showed the initiative in working with the national government in ensuring the welfare of their constituents. Lahat po ay naglalaan na po ng pondo. You always have my full and unwavering support. Marami po tayong mga oportunidad upang magtulungan. I urge Secretary Galvez to formulate a process which will expedite the vaccine procurement of LGUs and the private sector. At balita ko po, Secretary Galvez, willing po kayong mag-vaccinate 24 hours. Problema po natin ang supply, bilisan po natin ito. Alam ko po, lahat tayo ay pagod na po sa sitwasyong ito na dulot ng pandemya. Alam po ito ng gobyerno, kaya naman po hindi tayo tumitigil para matuldukan ang mga banta ng COVID-19 at maibalik na natin sa normal unti-unti ang ating mga pamumuhay. But if we do not adhere to health measures to protect each other, if we continue to nitpick and create controversy when there is none, if we do not communicate with our Filipinos our plan, this pandemic will never end. Kung walang katapusan po ang pagdududa, as legislators at sa publiko, kami naman bilang mga mambabatas, why don't we legislate a law not only on adverse event but also against those who are taking advantage of the situation, especially now that we are in a pandemic. Ikulong po natin o isama natin sa death penalty at at least mauna na po silang injection by lethal injection. This is a very delicate subject matter in fairness to all those working hard, such as Secretary Galvez and Secretary Duque, who are working 24/7, and the government po, nagtatrabaho naman po ang ating gobyerno. Bukod po sa COVID-19, mukhang nakakabahala po ang lantarang pagkawala ng tiwala sa solusyon, which is to provide sufficient, safe, and effective vaccines. And let me emphasize, we are all part of the solution to this public health issue. Therefore, we must share the responsibility if we want to recover from this pandemic. Wala pong pinipili ang pandemyang ito. Kakaikot ko po, dapat kunin po napapansin ko po sa publiko, dapat kunin natin ang kumpiyansa ng taong bayan. Lahat tayo apektado dito, lalaki man o babae, bata man, matanda, mayaman man o mahirap, anumang rehiyon, anuman ang inyong politika, saan ka man sa Pilipinas, talagang tinamaan po tayo rito sa pandemyang ito. Let us work together and do our part. History has proven time and again that in this time of crisis, a nation that is united has a higher chance of survival. Papansin ko rin po when I ask people around the country,
gusto po nilang magpa-vaccine. Pero po ang tanong kung sino pong mauna, ayaw po nilang silang nagtuturuan po kung sinong mauna. So ibig sabihin, kunin muna natin ang kumpiyansa. That's why I'm urging Secretary Galvez and Secretary Duque na pag nandiyan dyan na po yung vaccine, paturok na kagad kayo. Not because of kayo po yung priority, but ipakita nyo po sa publiko na dapat po ang pagkatiwalaan yung vaccine na inyong pinili. Show it to the public po to gain the confidence of the people. Maraming salamat po. Wala na po akong tanong kasi nakakatanong naman ako sa inyo parati at maraming salamat Mr. President.